Sino ang dalagang iyon para sa'yo? Parang siya ang partner ko. Medyo komplikado ang relasyon namin. Panay kwento niya kung gaano siya hindi masaya. Napakaliwanag at gandang lungsod ito na may moto na hindi ka panipaniwalang totoo. Mainit ang araw at malamig ang tubig, kaya perpektong bakasyon ang Orlando, Florida na may mahahabang hanay ng 4-star na resort kahit Disyembre. 2 milya lang mula sa pinakamasayang lugar sa mundo, ang Waldorf Astoria Hotel ay isa sa pinakapinupuri at mataas ang rating na resort sa Orlando. Maging ang mga lokal ay nagche-check-in sa tabi ng iconic na orasan sa lobby para sa weekend getaway bilang maikling pagtakas bago ang Pasko. Noong 2023 ang 26 anyos na taga-Tampa na si Alana Makulis at ang on-off niyang nobya na si Mega Saluja ay nagkaroon ng ganoong ideya. Para sa isang babae, ang pagsakay sa elevator papuntang ika-14 na palapag ang huling tsansa niya sa pagtakas. Ang parusa ay kamatayan. Dalhin mo dito ang pamilya mo. Bakit ako? Papatwagan kita ng abogado ko. Diyos ko, nabagsakan ng sarili ang partner ko sa ulo. Ano ang address ko ngayon? Ang Waldorf Astoria, Orlando. Diyos ko. Ang tawag ay dumating ng 1:04 ng hapon at agad na nagpadala ng Orange County Police sa lugar. Grabe, ang ingay niya ngayon. Diyos ko. Sige. Tingnan mo, maingay ba siya ngayon? Gising ka ba? Humihinga ba siya? Gumagalaw ba siya mag-isa? Aalis na siya? Hindi siya gumagalaw? Nakahiga lang siya dito, hindi ko alam. Dumating ang mga pulis matapos ang paramedic dahil humihinga pa ang biktima at umaasa silang mabubuhay ito. Alam mo, parang alanganin ang tawag na to. Hindi ko iniisip na ganun. Maraming detalye. Ang tinutukoy mo ay kung sino ang may baril at sino ang wala. Interesante, pero gawin pa nating mas maganda ang itsura nito. Pagpasok nila, nakita nila ang anak niyang si Alana Makulis, 6 na taong gulang. Sinabi sa mga paramedic na malala ang sugat sa ulo. Ang dating malilinis at puting kumot ay may pulang mantsa at may mga talsik ng dugo sa headboard at nightstand. Naglagay ang mga investigador ng dilaw na evidence marker sa carpet malapit sa mga piraso ng laman ng tao, ilang hakbang mula sa brass na bala. Habang nilalagay ng paramedic si Alana sa stretcher papuntang ospital, naghiwa-hiwalay ang mga pulis para imbestigahan ang kwarto at kunin ang pahayag ng nag-iisang saksi, ang tumawag sa 111 na nagpakilalang siya kay Alana. Minsan silang magkasintahan, minsan hindi, pero madalas magkasama si Mega Saluja. Sige, maging handa lang. Siya ang may hawak ng baril, kinuha ito mula sa kanya at nakuha niya ulit. Nagkaroon ng palitan ng kamay. Naintindihan ko na siya ang gumawa noon at pagkatapos ay inunahan niya ang player. Oo. Naisip niya ito. Sige, nagtataka lang ako. At pagkatapos ay pinulot niya ito. Hinawakan niya ito sa sarili niya at pagkatapos ay ibinaba niya ito. Nang inilayo nila siya, sinabi ni Saluja sa mga pulis ang bersyon ng parehong kwento. Sinabi niya sa dispatcher na paglabas niya ng banyo, nakita niyang binaril ni Alana ang sarili sa ulo gamit ang baril. Si Saluja ang nag-empake. Yung baril na ginamit, yun ba yun? Saan mo yun itinatago? Palagi ko yung dala kahit saan. Nilalagay ko sa safe na nakakandado at ang susi ay kasama ng iba ko pang susi. Alam niya lahat ito. So may safe ka na dala mo. Tingnan mo to. Tinatago mo yan sa bag mo. Wala akong lisensya kaya nilalagay ko lang yung baril sa locked safe. Pag nasa hotel ako, dala ko ito at tinatago sa bag. Sinabi mong kailangan ng susi para buksan ang safe. Kapag nagsimula ng suriin ng mga opisyal ang ebidensya, ang tuwalya, ang baril ay binalot kasama ng mga susi ng kotse at safe ni Saluja, pati ang bag na pinaglagyan nito. Hindi na sila sigurado na isang pagpapakamatay ang tinitingnan nila, sa totoo lang. Ang overnight bag ni Saluja na may gun safe ay maaaring pinakamalaking palatandaan ng kakaiba sa eksena.
Natagpuan ng mga investigador ang safe malapit sa ilalim ng bag na tinakpan ng mga damit sa ibabaw na para bang may nagtatangkang itago ito. Pagdating ni Saluja sa ospital na dinalhan kay Alana, naroon na ang mga investigador ng Orange County at hinihintay siya. Sino ang dalagang yun sa'yo? Parang siya yung partner ko. Okay, parang Hindi pa talaga kami, medyo komplikado. on and off yung nangyayari sa amin. Siguro, hindi naman madalas yung off, pero parang nagpe-prepare lang kami maging magkaibigan. Sige, ikwento mo kung anong nangyari. Pwede mong bagalan. Naiintindihan kong mahirap ito. Sa totoo, pakiramdam ko hindi pa ako umiyak simula nangyari yon, parang nagulat pa rin ako. Ay nako, ang laki nga niyan. Oh, nakaka-trauma, gets ko. Yon, Medyo malabo na sa akin, pero ang tanda ko lang ay nasa banyo ako. Lumabas ako, hawak niya ang parang tuwalya or kung ano man, at ang natatandaan ko lang ay tumakbo ako papunta sa kanya. May narinig akong malakas na tunog, tapos nakita ko siyang parang bumagsak may dugo. Kinuha ko lang talaga yung tuwalya, di ko na maalala kung binuksan ko or ano. May baril, tapos may nahulog na bagay sa sahig na kulay brown or orange. Tapos may nakita ako sa unan, parang kulay pilak, parang buhok niya yun na nandun. sige. Meron bang mga pagtatalo o hindi pagkakaunawaan bago nun? Wala, parang wala kaming hindi pagkakaunawaan, nag-uusap lang kami. Medyo emotional kami noon kasi parang ito na dapat yung huling trip namin bago kami maghiwalay at subukang maging magkaibigan na lang. Pinag-usapan namin ang couples counseling at tumingin ako ng mga tao sa phone na pwedeng tawagan pero di ko rin alam. Naiintindihan ko, gets ko. Kailan ba talaga kayo dapat mag-check out ngayon? Nakaplansa na ang mga damit, nakacharge na ang mga telepono at naayos na ang kama. Tapos 1 oras bago ang check-out at bago pa tuluyang magwakas ang relasyon ng magkasintahan, biglang pumutok ang baril. Ayon kay Saluja sa mga pulis, labis siyang nagdadalamhati sa nangyari kaya muntik na niyang kitilin ang sariling buhay, bagay na ilang beses na rin niyang naisip noon. Naisip ko, ako na ba ang susunod? Dapat ba akong sumunod? Hindi ko alam. Nung nasa kolehiyo ako, nakipaglaban ako sa suicidal thoughts nung kolehiyo, kaya yun ang ginagawa ko noon para gumaan ang pakiramdam ko. Gets mo? Sa magulong panahon ko sa kolehiyo sa Universidad ng Central Florida, nagsimula ang relasyon ni Mega Saluja at Alana Micoles. Si Alana, mahilig sa lupa at dagat, ay nag-aaral ng biology na may minor sa environmental studies. Ginawang silid-aralan at balang araw propesyon niya ang karagatan. Pangarap ni Alana na mailigtas ang mga coral reef na mabilis nasisira. Naniniwala siyang may pag-asa pa at inialay niya ang buhay sa pananaliksik para ito'y maisakatuparan. Nag-aaral si Mega Saluja sa paaralan habang sabay na nag-aaral ng pampublikong kalusugan. Magkaiba sila ng karera pero may parehong interes. Ang isa't isa. Kahit sandali lang, laging komplikado ang kanilang relasyon sa totoo lang. Parang 5 taon at kalahati kaming magkasamang hindi opisyal. Mas madalas siyang hindi masaya kaysa masaya. Ako naman, gusto ko pang ipagpatuloy, siya naman mas gusto niyang tapusin. Ako yung pinakamalaking bahagi ng buhay niya. 5 o 6 na beses kami magkita kada linggo at sobrang saya namin pag magkasama mga 70% ng oras. Ayos ba? Kaya sinabi ko lang na nag-aalala ako para sa kanya. Sabi ko, palagi mong kinukwento sa akin ang mga problema mo, sino naman ang kausap mo? Paulit-ulit lang ang siklo ng pag-aaway, paghihiwalay at pagbabalikan ng mga babae sa loob ng maraming taon. Handa nang bitawan ni Alana ang tinawag niyang peking relasyon noong taglagas na yon. Tinapos na ni Alana ang relasyon nila ni Saluja, pero desperado pa rin si Saluja na huwag siyang iwan, lalo na nang malaman niyang may nililigawan ng iba si Alana. Sa tingin ko marami doon ay dahil sa ugali ko nung bata pa kami. Kaya nitong huling 2 hanggang 3 taon, nagsusumikap talaga akong maging mas mabuti. Upang kumbinsihin si Alana na manatili, inalok ni Saluja ang kontrata na mag-uugnay sa kanila sa loob ng ilang linggo at may petsa kung kailan matatapos ang romantikong bahagi. Nag-aatubili si Alana. Ang mga mensahe ni Saluja bago ang pamamaril ay matindi at tila obsesyonal.
Nagpadala siya kay Alana ng sunod-sunod na mga text, nakiusap na huwag itong makipag-date sa iba. Sa ilang araw at linggo, si Saluja ay naipit sa desperation at pakikipag-usap. Sinabi niya kay Alana na gagawin niya ang lahat para mapanatili ang relasyon nila, tulad ng pagbili ng regalo at pagsisimula ng couples counseling. Sa isang mensahe, inalok pa ni Saluja na bayaran si Alana ng $10,000, lahat para manatiling tapat si Alana sa kanya. Nung nagsimula kami, medyo hindi ako magandang partner noon. Siya ang nagpumilit na magpa-counseling ako nung college, kaya nagpa-counseling ako. Kailangan mong kausapin sila, kailangan mong parang kunin ang karapatan mo para gawin to, at ako naman parang gets ko na ba? Makikita sa mga mensahe na gusto ni Alana na magpagamot si Saluja, pero si Saluja ang nagpumilit magpa-counseling. Pinag-isipan ni Alana na ang counseling ay hindi para sa paggaling, kundi para manatili siya. Sa huli, pumayag si Alana sa isa sa mga hiling ni Saluja, ang kanilang huling paglalakbay na magkasama. Ilang linggo bago ang ika-27 kaarawan ni Alana, sinabi niya sa kanyang ama na si Charles na magpapalipas siya ng ilang araw sa Orlando at maaari siyang asahan na uuwi sa Biyernes ng Disyembre. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit tayo nandito. Parang, eto sana ang huli naming malaking selebrasyon na magkasama bilang magkasintahan. Kaya sabi ko, sige, pwede nating subukan maging magkaibigan. Nagsimula ito sa, baka dapat hindi muna kami mag-usap pagkatapos noon, ideya niya yon. Sabi ko, okay. Tapos sa sumunod na linggo, alam mo yon, sabi ko, ayokong mawala ka. At siya naman, oo, ayokong mawala ka rin. Sabi niya, hindi rin yun ang gusto ko. Nagpasya sila sa Waldorf Astoria Hotel sa Orlando, kung saan sinabi ni Saluja na lilipat siya matapos ang opisyal nilang hiwalayan. Ibinuhos niya ang damdamin kay Alana sa mahabang liham sa papel ng kwaderno. Liham ba ito ng pag-ibig o pamamaalam? Mahirap tukuyin. Kinuhaan pa ito ng litrato ng mga investigador bilang ebidensya. Noong Disyembre 23, huling araw ng paglalakbay, nagpadala si Alana ng mensahe sa ama na uuwi siya mula Orlando ng mas maaga. Anong oras ang check-out? Di ko alam dito, pero kadalasan alas 11 naman, di ba? Nakuha namin ito ng 1 ng hapon. Talagang inasikaso kami. Nakuha na niya lahat ng gamit. Ako may kailangan pa akong ayusin at magulo pa ang likod ko. At sana niligpit at sinara ko na lang bag ko. Alam ko namang pwede pa rin niya buksan, pero bahala na. Pagkatapos nun, naging emotional kami at sinabi, mahal na mahal kita, pasensya sa lahat ng nangyari. Paulit-ulit naming sinasabi, mahal kita, tapos umiyak na kami. At yun na sana ang katapusan nun. Nakuha ni Saluja ang closure na gusto niya, matatag si Alana, hindi na magsasama ang magkasintahan. Disyembre 23, tuluyan nang matatapos ang kanilang romantikong relasyon. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, narating na ni Alana ang mundo habang inilulubog ang paa sa alon hanggang pumutok ang baril. Maraming aabangan at matiyagang hinihintay ng kanyang ama ang kanyang pag-uwi ng hapon na iyon. Ang pagpapakamatay ay hindi talaga mukhang isang bagay na susubukan gawin ni Alana, hindi ayon sa kanyang pamilya at hindi rin ayon sa mga investigador. Ngayon, anong klaseng kasaysayan ang meron o nagkaroon ng iyong partner? Siya ba ay nade-depress? Kaya parang, Bakit niya gagawin yun? Ito ang tanong ko. parang okay, hindi ko alam kung ito ay isang red flag or hindi. Pero siya, alam mo yon, nahirapan ako noon sa mga pag-iisip ng pagpapakamatay nung kolehiyo ako. Parang palagi niyang pinag-uusapan yon sa parang ay, sino ba ang gagawa nun at mga ganong bagay na kapag inaalala ko ngayon, iniisip ko, ano yon, red flag ba yon? Nabanggit ba niya ang tungkol sa pagpapakamatay o kamatayan? Isang bagay na nangyari nung college, talagang natatakot siya sa kamatayan. Parang yung ideya ng kamatayan, talagang kinakatakutan niya, na-stress siya. Parang ganun ang nararamdaman ko. Kapag napag-uusapan yon, parang nag-shutdown siya, hindi ko alam, ganun. Nagiging tense at natataranta siya, tapos sinasabi niyang, hindi ko alam kung bakit gagawin yon, nakakahiya naman. At iba pa. Kaya tumutol siya doon. Oh. Inamin ni Saluja na matagal na siyang nakaranas ng suicidal thoughts, pero para kay Alana, hindi naging option ang magpakamatay kahit sa pinakamadilim niyang panahon.
Nawala sa kanya ang pinakamatalik niyang kaibigan at hanggang ngayon mahirap pa rin yun para sa kanya. Anong ibig mong sabihin na nawala ang pinakamatalik niyang kaibigan? Ang nanay niya, Sige, siya ang pinakamatalik niyang kaibigan. kailangan niyang tanggihan ang trabaho sa Miami at bumalik sa Tampa para alagaan ang nanay niya, tapos pupunta pa siya sa Texas. Siya, alam mo, ang nanay niya matagal naging full-time tagapag-alaga. At sa tingin ko mga 2 taon din yun, kaya talagang mahirap yun. Ang pamilya ni Alana na sobrang close ay dumanas ng matinding pagkawala noong 21. Napakasakit ng pumanaw ang nanay niya dahil sa cancer. Kailan? Kahit nagkasakit o pumanaw ang nanay niya, lalong napalapit si Alana sa kanyang mga mahal sa buhay dahil sa pinagsaluhang sakit ng loob. Pagkamatay ng nanay niya, si Alana ay tumira sa bahay kasama ang tatay niya, nagluluto, naglalaro sa aso, at masayang kasama ang tatay. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na tinatawag niyang Carly or Sissy ay nagbabahagi ng mga larawan at video nilang dalawa na kumakanta ng mga cover song at nagtatawanan sa mga uso sa TikTok. Umasa si Alana sa matagal ng on at off niyang kasintahan na babae tulad ng karaniwang ginagawa ng tao matapos ang matinding pagkawala. Kailangan niyang iwan lahat para maalagaan siya. Sabi niya, parang di ko kayang gawin yun kung wala ka. Ganun kami. Pero nang malaman kong may date siya sa iba, napaisip ako, dati sinusubukan kong baguhin ang ugali ko. Binabago ko ang sarili ko dahil baka ito ang magpasaya sa'yo. Mas kaunti ang pag-aalala ng mga investigador sa labis na pagkahumaling ni Saluja kay Alana. Mas interesado sila kung bakit sila nauwi sa ospital. Gusto ko lang manatili tayo dito. Lumabas ka ng banyo, nakita mo ang tuwalya. At muli, sinusubukan ko lang linawin o maintindihan kung bakit naging dahilan yon para atakihin mo siya o parang tumakbo papunta sa kanya o magpanik. Yung makita ang tuwalya malapit sa ulo niya kasi hindi naman ito karaniwang nakikita sa normal na sitwasyon. Isang tuwalya. Parang asawa ko lumalabas na may tuwalya sa ulo. Hindi ko agad iniisip na may masama. Well, parang, ewan ko, sa tingin ko yun lang, parang ang weird lang at sobrang emotional namin at parang nag-aalala ako, sa tingin ko yun lang yung pag-aalala at takot. Parang, May sinabi ba siya nung lumabas ka? May sinabi ba siya bago yun? wala, parang sinabi namin yung pinakamalambing na I love you sa kama, tapos pumunta ako sa banyo. Gaano katagal yon? Gaano kakatagal sa loob bago ka lumabas? Tinatayang, Siguro mga 1 o 2 minuto lang, hindi ko talaga alam. Parang walang sense sa akin. Walang saysay ito sa mga investigador. Para sa simula, parang hindi sapat ang 2 minuto para mahanap ni Alana ang mga susi. Buksan ang safe, balutin ang baril ng tuwalya at bigla ang kalabitin ng gatilyo. May iba pang tanong gaya ng bakit kailangang balutin ng tuwalya ang baril. Ibig mong sabihin, nasa loob ng tuwalya ang baril, hawak niya ito na nakabalot o may tuwalya lang siya at baril? Nililinaw ko lang. Sa tingin ko may butas ng tuwalya. Kaya parang, Hindi ko alam, parang kalahating na balot na butas, ewan ko. kaya nung kinuha mo yung baril, hinawakan mo ba yung baril gamit yung tuwalya? Tinatangka kong alalahanin kung parang eksakto. Ayos lang, maglaan ka ng oras. Sabi ko, naiintindihan ko ang situation. Wala pang paratang mula sa mga investigador sa ngayon. Pero ang tuwalya ay nakakaintriga. Dahil may 2 butas, hinala ng pulis na 2 beses itong binalot sa baril. Ginamit ito para itago ang baril, pahinain ang tunog, o iwasan ang fingerprint at gunshot residue test. Pero hindi rin makatwiran ang teoryang iyon para sa pagpapakamatay. Isa pang posibleng ebidensya ay ang kakaibang kilos ni Saluja matapos dumating ang mga investigador, hindi mismo sa crime scene. nang dumating ang orihinal na mga Debbie, wala na sila rito ngayon kaya hindi ko siya nakausap. Pero sa tingin ko, sinabi nila sa iba na may mga hinanap ka raw sa iyong telepono nung una silang dumating dito. Naaalala mo ba kung ano ang hinahanap mo? Naghahanap kami ng counseling. Hindi. Nang dumating na ang mga pulis at handa na ang lahat, Habang nakaupo dito, nag-search ako tungkol sa hollow point bullets kasi sabi ko sa lalaki, parang bumili ako noon. Tiningnan ko rin kung para saan yon pero dito ko lang ginawa sa kwartong ito. bakit mo tinitingnan yun? Sinabi ko lang sa kanya kung ano yon, tapos sabi ko hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito. Sige. Kasi parang sobrang nag-aalala ako, parang ayos ba siya, hindi ba siya ayos, kaya parang sinusubukan kong alamin kung makakatulong ba yun sa kanya, parang ano ba. Sa mga sandaling iyon, siguradong hindi ayos si Alana habang binibigyan siya ng mga doktor ng Pangunang Lunas para mailigtas ang kanyang buhay. Sa kabilang kwarto, may isa pang tanong ang mga pulis kay Saluja hindi tungkol kay bullets or sa relasyon nila.
Gusto nilang malaman ang tungkol kay Sweet o Siyam 14. Alam kong isa lang ang kama sa kwarto kaya ganito din sa bawat kwarto. Nung nakaupo kayo, sino ang mas malapit sa bintana? Ang bintana, oh, Ah, ayos siya. sabi niya, parang nasa gitna siya kaya ikaw ay nasa kaliwang bahagi. Aha, sige. Sige, alam mo ba kung alam ko? Sabi mo may kapatid siyang babae, kilala mo pa ba ibang pamilya niya gaya ng tatay niya? Siguradong hindi sila matutuwa kapag narinig nila. Hindi na kailangang tawagan ng pulis ang Macolas para ibalita ang masamang balita. Bunso ni Charles at kapatid ni Charlene. Si Alana ay naka-life support matapos barilin sa kaliwang sentido na agad nilang itinuring nakakaiba dahil si Alana ay kanang kamay. Mahal mo bang sabihin sa akin kung kumusta na siya? May deputy tayo sa ospital ngayon. May balita na ba? Dapat mag-text siya sa atin para magawa natin ito. Ang alam namin, buhay pa siya. Kaya talagang kamangha-mangha. Oh. Madalas sa pinsala sa ulo. Nag-aantay sila at inoobserbahan ang kalagayan dahil pwedeng mamaga ang utak na delikado kaya kailangan nilang maghintay. Oo, pero sabi ko, ang huling balita namin buhay pa siya. Pakiramdam ko walang halaga yon sa akin. May mga taong buhay tapos biglang wala na palaging nangyayari. Sana mas marami akong impormasyon. Ganon din ang investigador dahil kapag nakita nila lahat ng ebidensya, napapaisip sila kung totoo ang kwento ni Saluja na paglabas niya ng banyo ay nakita niyang may baril sa ulo ng nobya niya. Maraming datos at mga cellphone na ganyan. Tatanungin na kita ng direkta, ikaw ba ang bumaril kay Alana? Hindi. Sige. Ay, Diyos ko. Sige, pero hindi ko gagawin ang trabaho ko tungkol sa aksyon. Alam ko, ayos lang yon. Malaya nang umalis si Saluja sa ospital at mas mabuti iyon dahil paparating na ang tatay at kapatid ni Alana. Pagdating nila, nalaman nila ang hirap ng kalagayan ni Alana bandang 5:00 ng hapon. Kinagabihan, tinanggalan ng life support si Alana at idineklarang patay ng mga doktor sa Orlando Regional Medical Center. Kinabukasan, ginawa ng taga-suri ng Orange County ang autopsy kay Alana na 7 taong gulang. Natukoy niya na ang putok na pumatay kay Alana ay nagmula sa intermediate range, hindi mula sa contact range. Sa mga sugat na dulot ng sariling putok ng baril, inaasahan ng mga medical examiner na ang baril ay direktang nakadikit sa pinasukan ng bala, pero hindi iyon ang nangyari sa sugat ni Alana. Walang DNA ni Alana na nakita sa gun safe o baril ayon sa pagsusuri sa crime scene. Ipinakita nitong nasa safe ang DNA ni Saluja, ang hawakan at gatilyo ng baril. Noong Mayo 2, 2024, iniharap sa grand jury ang ebidensya sa kaso ng pagkamatay ni Alana Micolas at kinasuhan si Mega Saluja ng first-degree murder gamit ang baril. Noong Hunyo 1, inaresto si Saluja at nakakulong ngayon sa Duval County Jail habang hinihintay ang paglilitis sa kasong kriminal. Bukas sa social media ang pamilya ni Alana Micolas sa kanilang pagmamahal sa kanya. Humiling sila ng privacy habang nagluluksa at naghahanda sa paglilitis. Hindi pa sila magsasalita sa publiko tungkol sa pagkamatay ni Alana hanggang matapos ang paglilitis. Iginagalang namin ang kanilang desisyon at patuloy naming susubaybayan ang kwento.